one another. Sa Tagalog, mga tungkulin sa kapwa. Okay? Mga tungkulin. Kung meron tayong tungkulin sa pamilya natin bilang ama, bilang nanay, ay meron din po tayong tungkulin sa ating kapwa. No? At sabi po rito, sa Romans chapter 13 verse 8 hanggang 14, be under to no one. The only obligation you have is to love one another. Whoever does this has obeyed the law. Verse 9, the commandments: do not commit adultery, do not commit murder, do not steal, do not desire what belongs to someone else. All these and any other besides are summed up in the one command. Sabi rito, love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. If you love others, you will never do them wrong. Napakaganda po, no? To love them is to obey the whole law, no? Kapag nagmamahal daw po. So 11, you must do this. Kailangan natin gawin. Because you know that the time has come for you to wake up from your sleep. For the moment when we will be saved in closer than it was when we first believed. Verse 12, the night is nearly over. Day is almost here. Let us stop doing the things that belong to the dark. And let us take up weapons for fighting in the light. And 13, let us conduct ourselves properly as people who live in the light of day. No orgies or drunkenness, no immorality or indecency, no fight or jealousy. 14, but take up the weapons of the Lord Jesus Christ and stop paying attention to your sinful nature and satisfying its desire. So ulitin ko po, ang title po ng ating mensahe, no? Mensahe ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa, duties toward one another. So dati po, no, bilang mga Kristiyano, ang ating pong sarili parang nakatatak sa atin, no? Sa iba sa atin na bahala ka sa buhay mo, mind your own business, no? Bahala ka. Wala akong pakialam sa iyo, no? Hindi kita tutulungan. Pero sa inutos ng ating Panginoon at habang tayo po ay talagang lumalalim na sa salita ng Panginoon, meron pong ginagawa ang Panginoon, ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. At minsan kapag nagbabasa tayo ng Bible, nagde-devotion tayo, no? Every day, talagang nangungusap ang Panginoon sa atin. Nung pag-aaral ka nung nakaraan, ang sagot ng Panginoon is yung basahin mo yung Bible. At bilang mga anak ng Panginoon, meron tayong tungkulin sa ating kapwa. So nais ko pong basahin sa Tagalog para mas malinaw. At hihimay-himayin po natin sa Tagalog na ang sabi po rito sa Romans chapter 13 verse 8, huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad ng kautusan. So bakit sinabi ni Apostol Pablo ito na huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad ng kautusan. So ang pinapatungkulan lang ba dito ni Pablo yung utang sa pera, utang sa kung anuman, no? Utang sa lupa or sa kung anuman, sa bahay, no? Hindi po, no? So marami pong klase ang pinapatungkulan ni Apostol Pablo sa mga ito, no? So purihin ang Panginoon. Kasi po literal, kapag tayo po ay nanghihiram ng pera, talagang nandoon na, mga kapatid, kahit ako po noon, ang sakit ng ulo ko talaga, no?
Kabi-kabi lang ang utang namin ni Mrs. noon. Talagang hindi kami hindi kami makatulog ng maayos. Totoo po 'yan, no? At talagang napakahirap. Tapos pag nangungupahan ka pa, syempre nandiyan na malapit na naman si Judith. Syempre babayaran mo naman Judith sa kuryente, tubig, bahay, ganito ganyan. Nag-aalala. Pero sa sitwasyon natin ngayon na tayo ay meron ng relasyon sa Panginoon, yes, nandiyan si Lord. Pero kailangan meron din tayong gawin. Kaya ang linaw na sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Kaya minsan, pag meron tayong mga sagutin, sa ibang salin po yan, sagutin, o sa English na binasa natin, be under obligation to no one. Kasi po, diyan nagkakaroon ng problema. No? Kahit mga Christian, kahit mga matatagal ng Kristiyano, pagdating sa pinansyal, problema, halos hindi na-attend yan. Magkakasira-siraan na yan. Yan po, ang pinapatungkulan din ni Apostol Pablo. And hindi lang po yan. Marami pa po. No? May mga utang na loob. No? Yan yung mga isang mga bagay. Oh, tinulungan kita noon. Tulungan. Ba't di mo ako tinutulungan ngayon? Pero habang nagbabasa po tayo mga kapatid ng Bible, i-consider mo na yan. Palayain mo na yung sarili mo. Palayain mo na yung sarili mo na kung hindi siya makakabayad, edi sige. Pero ang Lord, tandaan po natin mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na, hindi lang yung tiwala ang kinuha mo, no? Sa taong yun, kundi yung pagpapagal niya sa araw-araw na pagtatrabaho niya, yun ang kinukuha mo sa kanya. Hindi lang po tiwala. Tandaan po natin yan mga kapatid. Amen? Verse 9, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. No? Ito po yung mga matitindi. No? At alinmang utos tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ano po yung utos na ito? Ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Napakahirap po talaga. Ninakawan ka, no? Nangalunya, no? At ano pa? Marami pa, no? Pero ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. So, ito pong title na ito ng mga tungkulin natin sa kapwa. Bakit kaya sinasabi ni Apostol Pablo, no? Itong mga bagay na ito. Kasi po, ito po yung utos ng Panginoon. Ginawa na lang 2, yung 10. Okay? Na talagang kahit Kristiyano, hirap na hirap gawin. Sa totoo lang, hirap na hirap gawin. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Alam natin yan. Pero pag nandiyan na talaga yung tunay na sitwasyon, diyan makikita kung talagang umiibig ba talaga at ginagawa ba talaga natin yung tungkulin natin sa ating kapwa. Duties toward one another. Sinaktan ka? No? Talagang merong ginawa sa yung hindi maganda? Pero paano mo re-replyan ng duties o yung tungkulin sa kapwa na mamahalin natin siya? Ayan. Yung anak mo pasaway, yung asawa mo naging pasaway, pero tayo rin naman naging pasaway. Pero yung duty ng Panginoon, ginawa niya sa ating lahat. So yun naman yung gusto ng Diyos na i-apply natin sa ating kapwa. Bakit kaya? Matagal na tayong Kristiyano, marami na tayong mensahe na papakinggan. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin malakaran ng iba kahit matatagal ng Kristiyano o sinasabing born again Christian? Ang sabi rito, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Ang umiibig, yung may love na tunay, ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Yes, may 10 commandments ni Moses, pero nung sa New Testament, dumating ang Panginoong Jesucristo, binago niya. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong mong kaluluwa, buong mong pag-iisip. Ibigin mo ngayong kapwa gaya ng iyong sarili. Dalawa na lang.
no? At ang nakakalungkot dito, no? Umiibig lang sa bibig. Pero pagdating sa akto o talagang yung act o gawa, hindi makita. Yun ang nakakalungkot. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung pag-ibig talaga na tunay. No? Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Ibig sabihin, hindi gumaganti. Hindi gumaganti. Bagkus iginanti niya, pag-ibig pa rin talaga. Hindi siya gumanti ng gagantihan kita. No? Anong Kristiyano? Mawa mo sa akin. No? Pero ang sabi ng Bible, huwag kang gaganti. No? Nandito yun. No? Sa Romans 12:19. Nauna lang na devotion ko po yun, purihin ng Diyos. Yun ang hirap, no? Pero dati talagang pag sapakan agad eh. Ganti agad, no? Hindi pinatatagal. Pero ngayon, bilang mga anak ng Diyos, natututo na tayo na mag-self-control, natututo na tayo na ipaubaya sa Panginoon. Lord, ikaw na pong bahala. Ako po ay talagang nakakilala na at glory to God. Ikaw na pong bahala. Hindi po ako gaganti. Pero iba yung mga kapatid si Lord na masagasaan ka sana. Iba yun. No? Iba yun, no? Pag sinabi mong si Lord nang bahala, hayaan mo na si Lord ang si Lord ang bahalang kumilos sa tao ngayon, no? Matindi kasing mamalo ang Panginoon. Kaya narinig ko sa isang preacher na kung ano yung itinanim ay siya mo ring aanihin. Hindi po totoo na kapag nagtanim ka ng isang buto ng atis, narinig ko lang sa kanya yun, no? Na ang tutubo ay isa ring buto ng atis sa puno, no? Pag tumubo yung puno, maraming buto ng atis at maraming bunga ng atis ang tutubo. Kaya tandaan po natin, magtanim tayo ng mabuti, magtanim tayo ng masama. Tandaan po natin, yung isa na yun na tinanim nating mabuti or masama, marami ang balik nun. Imagine natin, nagtanim tayo, no? Tulad ng example ko po, ng atis. Maraming tinubo, maraming binunga. Pero yung mga buto napakarami. Pag nalaglag yun na itanim, mas marami pa. Imagine, kung nagtanim tayo ng pagganti sa ating kapwa, na dapat ay pinatawad natin, na dapat ay binigyan natin ng panalangin na, Lord, pagpalain mo siya, nawa maborn again din siya, mabago rin ang kanyang buhay, tulad ng ginawa mo sa akin. No? Pag ganun po ang panalangin natin, praise God, kapatid. No? Pero tandaan po natin na kahit ganun po, no, na ginawan tayo ng masama, no? Tandaan natin, may matindi talagang balik. Marami ang balik, no? Kaya mas maganda mga kapatid na piliin nating magtanim ng kabutihan habang tayo nabubuhay. Because ang gumagawa ng mabuti ay tunay na umiibig sa Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Verse 11, gawin ninyo ito, sabi rito, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Why? Bakit? Kasi nakikita naman natin mga kapatid, yung nangyayari sa panahon natin. Halos kahit dito po sa kailan ba kami nung June 12, no? Talagang ina-accept na rito yung yung mga bading, yung mga tomboy. At dapat naman talaga natin silang i-accept, pero hindi natin ina-accept bilang mga Christian yung kanilang mga ginagawang hindi maganda. No? Yun ang nakakalungkot, no? And dapat po mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoong Diyos, tayo po na sumasampalataya sa Panginoon, nandito po talaga yung katotohanan bilang mga anak ng Diyos na tayo po talaga ay nakikitaan ng katotohanan, no? Nakikita yung talagang tunay na pagiging Kristiyano natin. Amen? So verse 12, namamaalam na ang gabi. Ayan. Sabi rito sa verse 12, no? 13:12.
Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Bakit sinabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto na namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag? Kasi po, marami na pong nangyayari sa mundong ito na talagang grabe na ang ginagawa. And sa ating buhay, meron na tayong nasa age 43 na ako. Sa mga pag kinonsider mo sa oras na yan, nasa mga alas 8 na ako ng gabi, no? Yung iba malapit na sa alas 12 ng gabi. Literal, no? Pero spiritual, tandaan po natin mga kapatid, malapit nang dumating ang liwanag. Habang ginagawa ni Diablo yung padilim ng mundong ito, kung ano-anong mga ginagawa niyang mga tawag dito, presentasyon sa mundong ito, tayo naman dapat pine-present natin yung presence ng Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay, lalo doon sa mga nadidiliman, no? At baka nakakalimutan natin, mga mahal kong kapatid, na tayo po ay mga anak ng Diyos at dapat po mag-share po talaga tayo, no? Tandaan natin na bilang mga anak ng Panginoon, huwag natin kakalimutan na magpahayag. Huwag natin kakalimutan na ibahagi yung pong salita ng Ebanghelyo. Kasi po, hindi natin alam kung kailan darating yung liwanag. At ang Panginoong Hesus, walang kahit sino nakakaalam. Amen? So, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain. Tandaan natin na sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, hindi ako nagkakamali, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kahit tayo naglilingkod pa, kahit tayo sinabi nating matagal na tayong Kristiyano, kung meron pa rin tayong hidden na ginagawang masama sa mata ng Panginoon, hindi makakalusot yan. Hindi makakalusot yan sa judgment ng Panginoong Diyos. Maaaring maitago mo yan sa ibang tao. Maaaring maitago yan sa ibang mga kapatiran. Pero hindi natin maitatago yan sa Panginoong Diyos. Kitang-kita ng Panginoon yan, mga kapatid. Amen? Sa verse 13, malapit na po tayo matapos, mamuhay tayo sa liwanag. Ulitin ko po, mamuhay tayo sa liwanag. Bakit? Kasi yung tunay na nasa liwanag, kikitang-kita niya lahat ng pwede niyang mga bagay na masasamang pwedeng iwasan. Pwede niyang iwasan yung pwede niyang katitisuran. Kaya ang sabi ng salita, mamuhay tayo sa liwanag. Kasi ang tunay na sa liwanag, talagang makakalakad yan ng diretso. Pero yung may ginagawang hindi maganda, lagi yang nasa dilim. Lagi yang mga may sikreto. Lagi yang may mga tinatago. Yan ang mga lumalakad sa dilim. No? Kaya sa mensahe ito ng Panginoong Diyos ay sabi nito, at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kalaswaan, at kahalayan, sa alitan at inggitan. Sa alitan at inggitan. Paglalasing, no? Napakarami talaga ngayon. No? Hindi masamang magsaya, pero yung sobrang pagsasaya na halos nakalimutan na ang para sa Panginoon. At yung mga paglalasing, hindi lang po literal na alak, kundi paglalasing sa mundong ito, na marami talagang pwedeng malasing, no? Na inihahain ng mundong ito para hindi na makapag-serve sa Panginoong Diyos. Kalaswaan at kahalayan, bantayan po natin ang ating mga anak, lalo yung mga gadgets na pwedeng maging entry point para sila po ay makapanood ng mga malalaswa. Lahat halos tayo nakapanood ng ganyan, ng mga pornography. Pero sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga magulang, bilang mga parents, tayo po ay tinuturuan ng salita ng Panginoon
na pinagdaanan natin yan, tulungan din natin yung ating mga anak. Sabihan natin, pangaralan natin, busugin natin ng pagpapaalala. Kasi wala sila sa ating tahanan. Iba yung nagtuturo sa kanila. Nawa, mga nakakasama nila ay yung maghahatak sa kanila para sa Panginoon. Hindi yung ilalayo sila sa Panginoon. Amen? So, ano pa sabi dito? Sa verse 14, sabi dito sa alitan at inggitan. Okay? Ayaw na ayaw ng Lord niyan. Yung mga alitan at inggitan na yan. Poison po yan, mga kapatid. No? Narinig natin sa mga nakarang mensahe, yung mga sana all. Inggit yan. No? Yung mga nangyayaring mga alitan sa pamilya. No? Alam na alam natin yan. Alam na alam nyo yan. Kasi pamilya nyo yan. No? So, dito sa amin, kapag nagkakaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan, talagang pinagsasabihan ko sila. Nung isa lang yung aso namin, no? Nagkakaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan ng magkakapatid. No? Kanino ba yan? No? Nagsasagutan sila sa group chat. Sabi ko, mga anak, sa ating lahat yan. Pero hindi dapat yan ang maging entry point ng diablo para magkagalit-galit ang inyong sarili. Dahil lang yan sa aso. Tandaan po natin, praise God, bukas may kukunin kaming 2 aso. No? Tig-iisa na sila. Ewan ko lang kung mag-aaway-aaway pa sila. Kasi mga kapatid, tandaan po natin, napakasimple lang na kalaban para magkasira-sira o magkaroon ng alitan ng pamilya. Even sa magkakapatiran. Very simple lang. At tandaan natin, muli, pinapaalalahanan tayo, sa isip yan pumapasok. Diyan pumapasok ang kalaban para tayo po ay pagkasira-sirain. Para mabuwag. Kasi tandaan po natin, muli kong papaalala, hindi takot si Diablo sa malaking church. Takot si Diablo sa nagkakaisang church. Takot si Diablo sa nagkakaisang mga magkakapatiran. Malakas ang talagang merong unity. Merong pagkakaisa-isa. No? And last verse, mga kapatid, sa verse 14, hallelujah, Romans 13:14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. No? Sino daw ang dapat paghariin? Ang Panginoong Hesukristo lamang. Hindi paghariin ang kung sino-sinong galit dyan. No? Sama ng loob dyan. Mga alitan na yan, inggitan na yan, selosan na yan, huwag yan ang paghariin. Uli, papaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon. Maiksi lang ang buhay. Sabi nga dito sa ating pinag-aralan, malapit ng mamaalam, no? Ang gabi. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Bakit natin aaksayahin at paghahariin sa ating buhay yung mga bagay na mga kalaman na yan, mga hilig ng laman na yan, mga madudumi na nasa isipan natin. Kaya yung puso po natin, minsan, nasasaksakan ng basura no? Na ayaw ng Panginoon. Kaya nangyayari, no? Ay yung iba, hindi na umaattend, no? Maraming iniiwasan, kung ano-anong mga dahilan. Why? Because hindi talaga si Jesus Christ ang naghahari. Naghahari kasi meron palang alitan ang magkapatid. Magkapatid pa sa Panginoon. Kaya nakakalungkot. No? Kaya purihin ng Panginoon, mga tungkulin sa kapwa. Muli, pinapaalalahanan tayo ng salita. Salamat kay Apostol Pablo na sulat niya sa mga taga-Roma. Amen? So, let us pray. Purihin ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat pong muli sa maiksi at malaman na mensahe mo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo po kaming paalalahanan. Minsan, tinatamad kaming magbasa. I-push mo kami lalo na makapagbasa ng iyong salita.
Dahil ito po ang mainam. Dahil dito po mag-uumpisa na maghahari ka sa aming puso. And kung tinatamad kaming manalangin, mas lalo mo po kami, Panginoong, ipus na manalangin. Na hindi matalo ang aming espiritual ng laman, kundi mas manaig ang espiritual at matalo ang hilig ng laman. Dalangin ko po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, ang paghariin namin sa aming puso ay ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mensahe mong ito. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen. To God be the glory po. Salamat po. Amen. Maraming salamat po sa buhay niyo, Pastor Randy. Ano po, napaka teachable po yung binabang mensahe ng ating Panginoon sa bawat buhay natin. So ngayon po ay tayo'y dadako sa ating mga insight, no po. Siguro bigyan natin mga 7 minutes, pinakamahaba na sa ating mga insight, no po. Para yung lahat ay makapag-insight. Ilan lang po ba tayo? Ayan, 10 participants. So talagang kayang-kaya. Ano po? Sige po mga kapatid. Tayo po ay mag-raise hand o mag-open ang mic para sa ating insight. Praise God. Sige po mga kapatid, huwag po tayong mahiya na ibahagi ang ating natutunan. Pastor Randy, mayroon po bang katanungan? Wala naman po, Nay. At sharing lang po sa topic. Sa Romans 13 verse 8 hanggang 14. Ayun. Mga kapatid, sige po, ibahagi po natin ang ating mga takeaway para naman maging karagdagan din sa kaalaman ng bawat isa. Amen po. Siguro kailangan ko pong tumawag na po. Tawagin muna po natin ang ating pastor, ang ating Sister Ludi. Pinuna talaga kasi. Sabi naman. Wala na. Maraming salamat sa binaba mong mensahe, Pastor. Napakaganda po. Glory to God. Sa akin, yung sa malumanay na pananalita, sabi nga sa 1 Corinthians 4:13, malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Dito po, parang sinasabi po rito na yung kahit yung galit na galit ka na sa kapwa mo, yung meron kang itinatagong galit, pero nandoon pa rin yung kailangan wag kang maging plastic. Ipakita mo yung totoo na talagang nasa Diyos ka na bago ka magsalita, i-ano mo muna sa Panginoon na gabayan ka, yung mga salitang bibitawan mo, kailangan talagang kaaya-aya sa kanyang pandinig, na yung nakikita niya sa pagkatao mo, ganun. Kasi minsan tayo, minsan kasi pag naiinis tayo, di ba, meron tayong nasasabing hindi maganda sa kapwa natin hanggang sa naipagpipray natin sila. Although hindi naman natin sila naipagpipray. Kumbaga parang sinasabi nga natin na makakaganti rin ako, may karma ka, parang ganon. Pero dapat hindi na ganon kasi bilang isang Kristiyano, isang tagapaglingkod ka sa Panginoon, dapat lahat ng mga ganong dating gawain mo, tanggalin mo na yon. At parang yun yung wag mong susuklian ng hindi maganda yung kapwa mo yung nakagawa sa'yo na hindi maganda. Wag mo siyang susuklian kasi hindi yun kaaya-aya sa Panginoon. At saka yun din na kumbaga, kung ano kasi yung nakikita sa'yo, halimbawa, for example, sa pamilya ko, no, although kasi hindi naman masamang magalit. Siyempre, minsan talaga magagalit ka pagka may ginawang mali yung anak mo, magagalit ka talaga. Pero pag nagalit ka, andun ipapaliwanag mo sa kanila kung bakit ka nagalit. Alam mo ba kung anong dahilan? Kasi ganito. Kaya ako nagagalit sa'yo. Hindi ko nagalit ako dahil yun ay talagang yung alam mo yung hindi na kita kakausapin forever. Tapos yung pagkakamali mo is pagkakamali na talaga. Hindi ganun. Kumbaga parang isinasabuhay mo sa sarili mo na lahat ng bagay, lahat ng mga salita, bago mo siya bitawan, hindi ka makakapanakit ng kapwa mo.
Yun, gano'n. Yun po yung pagkakaano ko dito sa ano sa 13. Kailangan hindi ka magsukli sa kapwa mo ng kung anong ginawa sa wag ka nang gumanti. Hindi mo sila dapat gantihan. Yun lamang po, maraming salamat po sa pagkakataon. Amen. Maraming salamat, Sister Lourdes Patagan. Ano po? Amen po. Tagal ng sharing. Sige po, mga kapatid, sino pa po ang may karagdagan? Kung wala po, ay isunod po natin ang ating Sister Belly Jean. Amen. Na-feel ko na naman. Ako nga talaga. Yes, Lord. Thank you. Thank you po, Pastor, sa mensahe. Napakaganda. Talagang nakarelate na naman ako kasi naano na naman ako ngayong araw na ito. At talagang sabi ko nga, talagang ang Kristiyano po talaga bilang isang mananampalataya at lingkod ng ating Panginoong Diyos ay andun po yung yung bilang isang asin at ilaw sa mga taong nakakasalamuhan natin sa lahat ng ating sambahayanan. Ayun po talaga na andun po talaga makikita nila kung gaano ka maging kahinahon, kung paano ka na ipakita mo sa kanila yung pagiging isang anak ng Diyos. Yun po talaga na ang dami kong problema na pinagdaanan ngayon, talaga na kung saan ay lugmok na lugmok ako, Lord. Hindi ko kaya to. Sa iyo po to lahat. Ikaw na pong bahala ito. Yun po talaga na kailangan natin yung mga hinanakit natin, yung mga hindi pagkakaunawaan, lahat ng mga lahat ng mga bigatin po talaga na hindi natin kaya, hindi po talaga natin kaya na tayo lang kung tayo lang talaga na baguhin yung sarili natin, hindi natin kaya kung hindi natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya bawat kung ano man yung mga dalahin natin, kung ano man po yung mga hakbangin natin, desisyon natin sa buhay, ay sa Diyos po tayo magtitiwala dahil siya lamang po talaga yung makapagpabago sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Gayun din po yung instead na yung partner ko ay hihiwalayin ko na po talaga. Kaso andun po yung nagano sa akin na pwede pa to magbago. Pwede pa to magbago. Alam ko babaguhin to ni Lord. Alam ko na darating yung panahon na ma-realize din niya na kung gaano ako kabuti sa kanya, kung gaano din kabuti si Lord sa buhay niya. At yun, alam ko na nagising nga talaga ako kaninang umaga, sumakit yung ulo ko kasi pera na naman. Bakit pera na naman? Diyos ko Lord, may utang, ang daming utang na niningil sa akin na hindi ko alam na hindi ako nagkakautang ng mga tao, pero siya, ang dami niyang utang. Lord, sabi ko, lumabas na po talaga. Ano pa po yung yung ilalabas mo po sa akin, Lord? Sabi ko kasi kay Lord, i-reveal mo na po, Lord. I-reveal mo na po kung ano yung mga tinatago ng partner ko. So ito, ni-reveal po ni Lord. At praise God, at inaamin niya. At may iba kasi hindi pa nagsasabi talaga ng utang ng partner ko. Ako mismo yung lumapit. Tinanong ko, sister, may utang po ba yung partner ko sa iyo? Kasi nafi-feel ko parang may utang siya. Yun, sabi nung nautangan ng partner ko, yes po, sister, meron. Matagal na. Anak ko, Lord, sabi ko, hindi ko alam. Buti na lang nagtanong ako kasi nararamdaman ko parang may utang siya nitong taong na to. Parang may utang siya dun sa kabila. Kaya nagtatanong ako. Kasi hindi ko alam kasi sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng discerning spirit. Ayun nga, pinagkalooban niya ako ng ganito. Um, yun, sabi ko, Lord, alam ko, babaguhin mo tong partner ko, kaya pagbigyan ko pa po to ng pag-asa. Gusto ko makita niya na kung gaano ka kumilos sa buhay ko. Andun pa rin po, magpapakumbaba ako, magpapatawad ako sa kanya. Bigyan ko siya ng another chance para sa aming mga anak, para mabuo ang aming family. Ayaw ko magkawatak-watak yung family namin. At naawa ako sa mga anak ko. Ayaw ko na makita nila broken family. Yun po talaga na bilang isang asin at ilaw sa buo sa ating family bilang anak ng Diyos, dapat yan po talaga kailangan natin magpapakumbaba, maging mahinahon. Instead na magalit tayo, dapat tayo maging mahinahon para hindi po
maging ma-depress po yung mga tao na nakakausap natin. Yun lang po, maiksi lang. Baka mapahaba na naman. Thank you po and God bless. Amen. Praise God. Sis, bayad lang ng bayad. Praise the Lord. Ayan. Speaking of utang, ayan. Bayad lang tayo ng bayad, sis. Ayan. Glory to God sa buhay mo. At patuloy kang pagpalain, palakasin ng ating Panginoon. Ano? Hindi ka nag-iisa. Sige po mga kapatid, sino pa po ang nais magbahagi? Parang mga nahihiya po ata. Sige, tawagin ko nga po ang ating kapatid. Ating si Sister Heidi po. Praise God. Sister Heidi, makakapag-share po ba kayo? Pasensya na po, ako'y kumakain. Nagutom na po ako. Sabi ko na nga po. Purihin ko, Panginoon. Hi po. Pagpalang gabi po sa bawat isa. O anumang oras mayroon sa inyo mga kapatid. At salamat po sa buhay ng ating Manong Pastor Randy. Talagang napakaganda ng mensahe ng Panginoon kasi napakalaking tago sa pusong paalala ng ating Panginoon. Dito pa lang sa verse 8, di ba? Maano na talaga natin. Kasi bilang isang tao, ewan ko kung nagkamali po ako, lahat po talaga tayo nagkakautang. Hindi naman po talaga may alis yan, lalo na sa pagiging magulang, may pangangailangan na minsan na kailangan mong kilusan kasi parang minsan din, ito po rin yung kahinaan ko minsan kasi instead na magsabi ako sa mga anak ko, ayaw kong mabigatan sila kasi nga parang mag-asawa lang ang buhay, lumalapit po ako, nanghihiram po ako. Pero inaano na ako ng Lord na si Lord is provider, di po ba? Pero minsan kasi dumadating sa punto na parang na ano na ako na nakakahakbang ako. Pero yung utang naman na hindi naman talaga din kalakihan, kundi yung pangtawid lang po talaga. Pero siyempre, utang is utang. At yung sabi nga, huwag tayong mag-iwan ng ano sa ating kapwa, kundi yung pag-ibig niya. Diba? So, sabi nga, habang may panahon pa, may pagkakataon pa po tayo or may pag-asa pa po tayo na iayos natin yung mga nagawa nating mga bagay na naging ano sa ating kapwa, 'di ba? Dito po ako na totoo po yung sinabi ni Pastor na kung mapag-isip-isip talaga natin yung mga inutang natin sa kapwa natin na 'di ba, siyempre may mga time na hindi mo na naibibigay kaya talagang 1,000, 500. Pero isipin mo nga naman pinaghirapan nila yun, 'di ba? Napakalaking ano. Kaya ako talaga ipinagpipray ko sa Panginoon na kung ano man yung mga pagkakautang ko, patulungan niya ako na makapagbayad kasi kailangan ko talagang bayaran. Kahit sabihin pa nung tao na parang hindi naman pinaramdam ng tao na binubuli niya. Kasi ako po yung klaseng tao na pag may nautang po ako, hindi po ako nagtatago. Humaharap po ako. Wala po akong utang na tinataguan. Ganoon din nagtatrabaho pa ako sa isang lugar na doon nakapalibot yung mga Bombay. Never po ako magtago. Humaharap po ako. Yun po yung kaibahan sa akin. Humaharap po ako, hindi po ko yung klaseng tao na pinagtataguan ko yung pagkakautang ko. Ganun po ako. Kaya ito, ang pinag-aano ko sa Panginoon na Lord, kung ano pa man yung mga nagawa kong kamalian noon, nung hindi pa kita kilala, na ngayon nandito na ako na naglilingkod sa'yo. Gusto kong balikan lahat yun. Ipaisip mo sa akin kung mayroon man akong mga tao na naiwanan ko na hindi ko nabayaran. Kasi bilang isang anak ng Panginoon, naliliwanagan po tayo eh. Di ba? Katulad ng sinabi niya kay Pastor Randy, na yung iniram natin, pinaghirapan din po ng tao. Ako man nagpapautang, meron akong mga pinautang na hindi ko na rin iintindi kasi katulad mga magulang, mga kaibigan ko na may mga pinakasusong anak, may pambili ng gatas, pambili ng hindi ko po ugali kasi maningil. Kahit nagninigoso po ako, nagbi-business pa ako, ano man, naging business